Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na naluwa lubha akong ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming may pahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altar, lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog.
Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Ang Diyos, ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo po lahat. Diyos ko sa aking gawad, luping tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauri ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo din. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may mga panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon ang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong niya si Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan
at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noong araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga yon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakikilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo pa na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa St. Padre Pio National Shrine. Ang mga nagpipilgrims po sa iba't ibang lugar po na makarating po dito sa Padre Pio National Shrine. Sa buhay po natin, naranasan po natin na mag-intay ng matagal. At madalas yung natural reaction ng taong nag-iintay ng matagal, naiinip. At pag naiinip, siyempre iba na po ang reaksyon. Na parang sinasabi na gusto mo nang sumuko, ayaw mo na. Eh kasi nga sa tagal-tagal mong iniintay, wala pa rin nangyayari. So madalas sa kabiguan na inaasam-asam. Sapagkat bilang isang tao, tayo naman po ay nakakaranas ng ganito. Hindi lamang po siguro dahil may karamdaman po tayo, kundi kahit sa mga inaasahan natin magkaroon tayo ng trabaho, o kaya yung mga inaakala po nating mga pagkakataon o sitwasyon o oportunidad. Mga iniintay po natin yan sa buhay. Tulad na lamang po sa isang mag-asawa na matagal na nag-iintay na magkaroon ng anak, pero hindi pa rin nagkakaroon po ng supling. O marami po mga sitwasyon sa buhay na pag-iintay. Kaya kung isang tao po ay naiinip sa pag-iintay, madalas hindi niya na siya nagpupursu sa kanyang mga gusto sa buhay. Pinapalitan, nagbabago na siya ng kanyang lakad. Kaya ito siguro ang gusto ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Ano ba ang dapat nating gawin kung madalas tayong nabibigo? Ano ba yung mga bagay-bagay o mga opsyon natin po sa ating buhay? Sa pagsunod po natin sa kalooban ng ating Panginoon, at ito po magandang halimbawa na ipinakita ng isang lalaking nag-iintay ng matagal. Actually, usually naman po, ang naging problema lang niya, itong lalaking 38 taon na nag-iintay, ay hindi makalakad ng mabuti. Kaya yung mga gusto pumunta doon sa ilog at gumaling, mauna talaga sa kanya. So, ibig sabihin, hirap na hirap talaga siya. Maraming nauuna pero matagal na siya nag-iintay. At ito ang gusto ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Makinig po tayo. Kung marunong kang mag-intay, may sapat na biyayang darating sa iyo. At ito po rin ang madalas na ginagawa po natin. Sapagkat ang nag-iintay, may inaasam-asam. At katulad po sa ating ebanghelyo,
ang 38 nag-iintay, isang lalaking 38 years nang nag-iintay na sana siya ay gumaling sa kanyang nararamdaman. Sa kabila ng kabiguan, dumating na yung panahon na para sa kanya. Kaya nga po sinasabi po natin, even in the other gospel account o sa mga pagbasa, when the time is right, the Lord will it happen. At ito ang gusto ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Kailangan po nating magtiwala at manalig sa Diyos. Sapagkat yung lalaking narinig po natin sa ating Ebanghelyo, ipinadama nga ng ating Panginoon. Actually nga po, tinanong pa ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Kung titingnan po natin, kahit hindi tanungin ng ating Panginoong Jesus alam niya pero lumapit siya sa lalaki. At sinugong naman siya po ng lalaki. At dahil doon, makikitaan po natin may effort po ang lalaki. Kasi kung meron kang gustong gawin sa iyong buhay, gumawa ka talaga ng paraan. Do something. Hindi kinakailangan, hindi mo po lahat ng mga gusto po natin babagsak mula sa taas. Kailangan tayo ay kumilos. Kailangan meron tayong ginagawa. Sapagkat nakita po natin at narinig ng ating mga tainga na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay pinagaling ng puspusan at sa kanyang pagpapagaling, itong lalaking ito na sinasabi niyang, dalhin mo na ang iyong higaan at lumakad ka na. Ito'y pagpapatunay lamang po na tayo bilang isang Kristiyano, pag pinagaling po tayo, ibig sabihin, may mga pagbabagong magaganap sa ating pagkatao. Kaya't sa buhay po natin ang pagsunod sa ating Panginoon, lagi po nating tatandaan ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Ang masasabi po nating nagpagaling sa isang lalaking 38 taon nang may karamdaman. At bawat isa po sa atin, maraming pamamaraan kung paano nating tatanggapin ang lahat ng ito. Kaya kung dumating na yung mga pagkakataon, ito siguro ang marahil na masasabi nating kaligayahan ng bawat isa po sa atin. Pero tatandaan po natin, meron po tayong mga responsibilidad na dapat gawin natin sa ating buhay. Kung talimbawa po tayo gumaling sa ating karamdaman, kailangan pong pag-ingatan po natin ang ating mga sarili. Sapagkat ayaw ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay may sakit o physical man. Katulad po ng lalaking ipinadinig po sa atin, hindi lamang po siya gumaling dahil sa kanyang physical na kaanyuan, kundi ang kanyang pagkatao, kundi ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po sa buhay ng pagsunod po natin sa ating Panginoon, sa kabila ng mga kabiguan, wag na wag po sana tayo mawawala ng pag-asa. Patuloy po tayong magtiwala sa kakayahan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong manampalataya sa bawat galaw na ipinadadama sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat bilang isang tumutupad sa tungkulin ng pagtawag ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, mahalaga tayo sa Kanya. Anuman ang karamdaman po natin, sabi nga po kung ang may sakit, nakikita ng ating Panginoon. Ang may karamdaman, nakikita ng ating Panginoon. How much more po tayo na patuloy tayong naglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa buwan po ng Kwaresma, ipinapalaala po sa atin ang kahalagahan ng pananalangin, ang kahalagahan ng pag-aayuno, ang kahalagahan ng pagiging bukas palad. Ito ang pamamaraan po natin para magkaroon ng totoong paghilom, hindi lamang po sa physical po nating kaanyuan, lalong higit sa ating mga kaluluwa. Kaya't sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, mahalaga tayo at mahal tayo ng ating Panginoon. Kung nagkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay, ito po ay pamamaraan po natin para tayo maging matatag sa ating buhay na pagsunod sa Kanyang kalooban.
At marami na po mga halimbawa ng mga kagalingan, marami na din po ng halimbawa ng mga katagumpayan ng mga taong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya't sa mga pagkakataon pong ito, bawat isa po sa atin ay hinihikayat ng ating Panginoon na ang kanyang pag-ibig, ang kanyang wagas na pagtingin po sa atin. Nananalangin tayo sa harapan niya at alam po ng ating Panginoon ang ating saloobin. Kaya't sa buhay po natin, bilang isang sambayan ng Kristiyano, patuloy po nating isagawa o gawin ang lahat na posible para tayo makapaglingkod sa Panginoon, makatulong sa kapwa, makapagbigay sa mga nangangailangan. Dahil ito ang pamamaraan po natin na masasabi po natin sa kabila ng ating mga paghihintay, meron pa rin po tayong mga mabubuting gawain pagkatapos nito. Kaya't sa buhay po natin ang ating pagsunod sa ating Panginoon, naway ipagkaloob pa ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin ang magandang halimbawa ng inspirasyon kung dapat nating ipagpatuloy ang mga bagay na kailangan po natin sa ating buhay, lalong higit sa loob at labas ng ating tahanan sa ating mga mahal sa buhay. Para po sa maghahandog ng sobre, pakuhulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob na iyong pagdingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkukup sa aming lahat ng iyong binubuhay, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumain niyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatag. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpapatay sa iyong kadakilan, dinarakilan
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggang. Amen. 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 Sa tagubilid ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa
namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong karingan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang sasagwa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito ng aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at paspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para silang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng ating pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ikatlo ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikaapat, pinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay nilipat na sa ibabang palapag ng ating belfry o kampanaryo. Ikalima, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ikasyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula ikawalo ng umaga hanggang ikatlo ng hapon, patuloy nating pagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistant, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up, at acupuncture. Layo natin magkaroon ng pangkahanatang kagalingan, lalo sigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspadan.
Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Simula March 23, sa tulong ng Blessed Diagnostic Laboratory at PhilHealth Yakap, magkakaroon na rin tayo ng libreng blood test, kabilang ang blood sugar, kolesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Ms. Bernadette. Dahil lamang ang PhilHealth ID o anumang government-issued ID. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan, upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mo tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napapuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng unang ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng unang ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Panatilian ating sariling kamay at bigyan natin ang buhay itong pag-ibig na tunay.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po tayo po sa pang-umagang panalangin. Inayahan ko po na tayo tumayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabadhala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso ay huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako'y tinukso doon ay sinubok ng inyong magulang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyo ninuno, ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumampandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig ko ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo po sa awit. Ang Diyos ngayon Diyos na nagbigay ngayon makalangit na makalangit at lakas. lakas. Bawat araw may nagniningning bukso ng hangit kidlat. Katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat. Siyang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala, lakas na aking tulong. Karunungan gagabay sa aking magtatanggol. Daan niya'y daraanan, bisig niya'y aking bubong. Siya ang kaibigan, tunay na Panginoon. Kaya sa aking pagising, alay ay pasasalamat sa makapangyarihan Diyos na aking dililiyag. Sa lahat ng panahon, aking ipahahayag, isang Diyos, tatlong persona, pinagmulan ng lahat. Tayo po ay magsiupo. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon, at aking natutuhan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali, walang kapintasan. Kaya kailang kaya darating sa akit, ako'y lalapitan. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gaway masamay di ko tutulutan. Ang sino mang taong gawa ay masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat, maging sa isipang di ko isiping ang gawan di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapoy aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kong tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Sa aking palasyo, yaong sinungaling, di ko papayagan. Sa aking harapan, ang mapagkunwari, di ko tutulutan. Lahat ng masama araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ng Diyos ay palalayasin.
Papuri sa Ama Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, Panginoon, at aking matutuhan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. Napakadakila mo, Panginoon Diyos, ng aming mga ninuno. Purihin at parangalan ang iyong pangalan habang panahon. Makatarungan ka at tapat sa lahat ng ginagawa mo, matutuwid ang iyong landas, walang kinikilingan ang mga hatol mo. Talagang kami nagkasala lumabag sa kautusan at naghimagsik sa iyo, hindi namin ginanap ang iyong mga utos, ni para rin sa kabutihan naming lahat. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi, gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayong Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ay pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-aalayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon, nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Wala nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. Purihin ang Panginoon na aking sanggalang. Sa pahikibaka ako'y sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Langit mong tahanan ay iyong hubugin. Panginoon, lisanin mo't bumaba sa amin. Mga kabundukan ay iyong hipuin. Lalabas ang usok aming mapapansin. Ang maraming kidlat ay iyong suguin. Lahat kong kaaway iyong pakalatin. Sa pagtakas nila ay iyong tudlain. Hawakan mo ako at iyong itaas. Sa kalaliman tubig ako'y iligtas. Ipagsanggalamot na di mapahamak. Sa mga dayuhang may taglay na lakas, ubod sinungaling na walang katulad. Kahit ang pangako ay sumpaing lahat. O Diyos, may awiting akong bagong-bago. Alpa'y tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob. At iniligtas mo si David mong lingkod. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. Tayo mo po. Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Joel. Mataimting kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway Mula sa mga taong sa akin manlilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. at mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po'y tumayo, papuring awit ni Zacarias. Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng itinuro ni Juan sa kanyang mga alagad. Purihin ang Purihin ang Panginoon, Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabaga ng ating mga magulang at aalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, magbibigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng itinuro ni Juan sa kanyang mga alagad. Papuri kay Kristo na nagkaloob sa atin ng kanyang sarili bilang tinapay mula sa langit. Manalangin tayo sa kanya at sambitin. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Panginoon, pakanin mo kami sa piging ng Eucharistia sa pamamagitan ng mga alay sa iyong paghandog na Pampaskwa. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Pagkalooban mo kami ng isang ganap na puso upang tanggapin ang iyong salita, upang magbunga ito sa amin ng tiyagan. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Tulutan mo kami maging sabik sa pagtatayo ng isang magandang sandaigdigan, upang ito'y maging handang makinig sa iyo. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Simbahan at sa kanyang ibanghelyo ng kapayapaan, kami nagkasala, O Panginoon. Kaya't kami nagkukumpisal, linisin mo kami sa aming kasalanan sa pamamagitan ng iyong handog na kaligtasan. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at para sa lahat na nagtitiwala na kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Amang makapangyarihan, tunghayan mo kaming iyong mga anak sa pagpapakasakit na lakip ng panahon ng Kuresma. Tulungan mo kaming umunlad sa aming pagnanasa na laging makapiling ka sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, Ama ng ng Anak Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat.